Praise be Jesus and Mary. Then the two recounted what had taken place on the way and how he was made known to them in the breaking of the bread. Brothers and sisters, bago tayo magsimula sa ating reflection, tingnan natin kung nakikinig kayo. Unsa man ang pangalan, kinsa man yung pangalan, unsa man yung pangalan ng dalawang apostoles sa Emmaus. Anong pangalan ng dalawang pinagpakitaan ni Lord papuntang Emmaus? Sino sila? Tingnan natin. Si Reb. Ano sa pangalan ng dalawang apostles galing Emmaus? Binasa ni Reb kanina sa Gospel. Sino yan? Duha man sila, di ba? Duha lang sila. So, sino yung dalawang yon na kinausap ni Lord sa daan? Of course, hindi man nila nakilala una si Jesus. Kinsan Tingnan nga natin kung nakikita. O baka natulog kayo habang binabasa ni Reb yung Gospel. Brad, ano? Ano sa pangalan ng dalawang disciple sa Emmaus? Wala. Sina? Hindi. Kababasa lang sa Gospel kanina. Binasa ni Reb ba? Ayan mo. Patay yan. Sige na nga, sabihin ko na nga. Una, si Cleopas. Diba? Ayan, no? One of them named Cleopas. Yung isa, anong pangalan? Si Cleopas yung una. Yung pangalawa, sino? Si Simon. Kasi nung pumunta sila sa Jerusalem, anong sabi ni Cleopas? The Lord has truly been raised and has appeared to Simon. See? So, si Cleopas o si Simon. Remember that. No? Kini ang pangalan ng dalawang disciple na papuntang nagaling sa Emmaus. But strikingly, they were not an Easter people. Bakit man? Sabi nga, they were conversing all that had occurred and they are downcast. Ibig sabihin, bagsak yung kanilang, discouraged sila, bagsak yung kanilang kalooban. Sabi na sayang, siguro kakanta pa siya, sayang na sayang lang. Sabi na nangyari sa Jerusalem, akala namin siya na. So they were downtrodden. They were very discouraged. Pero sino nagpa-encourage sa kanila? Si Jesus. And sometimes this happened to us na ang mga tao, na ang mga nangyayari sa kalibutan that will discourage us. Akala ko pa naman, si Lord darating na, akala ko pa naman, pag ako nagsisimba, ako nagro-rosaryo, all things will go to good, to the good of my benefits. And yet, we are discouraged. Alam nyo, kung pakikinggan natin, if we hear what the world is telling us, we will really be discouraged. And yet, what is the solution? Kini, Jesus journey with them. And
talks to them about the scripture. No? Kaya nga at the end, sabi nila, no, why is it that our hearts is burning? No? Na isang magandang kanta sa Italian, no? Ewan ko lang kung nasa sa English, no? Yung kantang lagi paborito namin ni Padre Giuseppe, no? Yung Resta con noi, Signore la sera. Resta con noi, na 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 na. Resta con noi. Remain with us, Lord. And here is the solution to our all sadness and discouragement. That Jesus remain with us. And unsa man, what is the two? No? The two things that makes Jesus remain in us. Ayun do. Kini na nasa Ebanghelyo karon, in the Gospel today. The Word of God and the Holy Eucharist. See? Yung banal na Santa Misa. Si Lord sa Eucharist. Those two will help us, encourage us, uplift us. No? Alam niyo, mas mabuti pang humingi ng encouragement, seek encouragement in the Word of God and the Eucharist kesa sa tao. Of course, I'm not saying hindi ka pwede magano sa tao. Okay naman din. No. It's good. But it is little. So, konti lang. Gamay lang. But if you seek encouragement to the Word of God and the Eucharist, you will be strong. You will overcome discouragement, and no matter what is happening in the world, ano man nangyayari sa paligid mo, tang 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 tang. May kada. Ano man nangyaring gulo, war, no? Of course, that is happening. Hindi ko sinabi na huwag tayong manood ng balita o no, that's not true. No? Of course, kailangan din natin malaman kung anong nangyayari sa mundo. But, subalit, datapwat, bagamat, no? Dapat mas marami tayong oras o panahon sa pulong sa Ginoo, the Word of God, ug ang ating pagsisimba. You know, many people today are discouraged and many sickness psychological because kulang ang kanilang pagsisimba. Kulang ang input ng kanilang isip sa Word of God. No? Yung iba namimili pa ng pare kung sino magmimisa. Yung iba namimili ng choir kung sino magmimisa. If that is our attitude, no, we will not be consoled. We will not receive grace upon grace. No? Kaya hindi man yung pare, hindi man yung choir, hindi man yung lector ang nagaan sa atin ng grasya. Si Lord man. No? Magaling man o dili, matanda man o bata yung pare. No? But if we are faithful in listening to the Word of God, participating in the Holy Mass, adoration, no? We will overcome all the discouragement, all the bad news that is happening in our country, in our world, in our families, in our barangay, etc. And we can be able to contribute. Alam nyo, hindi tayo makaka-contribute sa atong bansa, sa ating, if we are destroyed inside. No? Alam nyo ba yun? Kaya nga napaka-importante ng psychological wellness, sabi nila. No? Importante yung atong kasing-kasing, yung atong huna-huna is consoled, is at peace. Bakit? No? Kapag ang imong life is encouraged, kapag ikaw'y puno ng peace,
kalinaw sa kasing-kasing, no? Then you can do good to others. No? Makakatabang ka sa uban. No? Makakabigay ka ng inspiration, no? Ng suggestion na maaling makatabang sa bansa o sa ano. No? Pero kapag ikaw ay wasak sa loob, you are discouraged, you are disappointed, sige nga, makapagsasabi ka ba ng maganda sa iyo? Makapag-suggest ka? No. You cannot do. Why? Because you are not at peace. Kasi deep inside you, wala. Sira. That's the thing. If you want to do good to your family, to your loved ones, to your community, put first in order inside. Be consoled, be happy, be joyful that comes from the Lord. No? Magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso na galing sa pulong sa Ginoo, sa Word of God and the Eucharist. No? And many, mga santo, mga banal, can testify that. No? Many saints will tell you that it is the secret for a happy and contented life. The Eucharist and the Word of God. No? Kaya nga, kung tayo'y kumakain 3 beses, yung iba aminin, 5 beses pa nga, nalig nga ako 6 na beses kumakain. Meron pang midnight snack. No? Kung kumakain tayo 6 times a day, no? Bakit hindi natin pakainin yung ating kalag? Why can we make our soul eat also? Anong kinakain ng ating kalag? The Word of God and the Holy Eucharist. Kaya nga, mga brothers and sisters, let us imitate the disciples of Emmaus. Let the Word of God burn in our hearts. And the Holy Eucharist expose us, reveal us the value, the importance of the Holy Easter, of this Easter Sunday, of the Holy Eucharist. Praise be Jesus and Mary.